my beloved Boss Mike Cervera. Politika sa gobyerno ang mga manalista sa Iglesia ni Cristo pabor sa mga Duterte. Ang totoong layunin ng INC Unity Rally kuno sa January 13, 2025 sa Quirino Grandstand ay upang hadlangan ang gagawing impeachment trial na kinakaharap ni Sara Duterte dahil sa maanumalyang pagwaldas nito ng milyon-milyong peso galing sa confidential fund ng OVP. Nako, yan na nga mga kababayan. Parang iisa na nga opinion nitong video na to sa sinasabi ni Aling Marie. Tuloy. Tuloy. Kicks TV, wag kayong wag kayong mangungonsinti. Alam ko naman, ikaw iba ka talaga. Matagal na tayong magkasama rin eh. Hindi tayo konsentidor tuloy. Matatandaang si Sara Duterte at ang Office of the Vice President ay iniimbestigahan sa House Quad Committee. Okay. Lumabas sa imbestigasyon ng Quadcom ang mga pinaking pangalan at perma ng mga ghost beneficiaries ng confidential fund tulad ni Mary Grace Piatos. Alam na namin yan. Naayon sa database record ng Philippine Statistic Authority ay walang umiiral na may pangalang Mary Grace Piatos, gayon din ang iba pang mga pangalang nabanggit sa confidential fund beneficiaries. Ayan na nga, nandyan yung mukha ni Marcoleta. Nagiging abogado ni Sara. Na hindi naman kaila sa inyo. Inyong kasama't kapatid sa Iglesia ni Cristo. Tuloy. Pero ayon sa lumabas na latest survey, ang majority ng 43% ng mga Pilipino ay pabor na maparusahan si Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment trial. Nako, lumabas yung survey na yan kamakailan. Di po ba? Tapos mga kababayan, mas nakakaraming Pilipino pabor na ma-impeach na si Sara Duterte. Bakit? Naliwanagan na sila Habang 35% lamang ang kontra dito, maaaring kasama na dyan ang mga manalista sa Iglesia ni Cristo. Nako, totoo ba yan, Kicks? Kicks, totoo ba yan? Kasama na daw kayo sa 35%. Samantalang, ang gustong ma-impeach si Sara, 41%. Sa 35%, sabi rito sa video, kasama na raw kayo. Nako. Parang ayaw ko maniwala dyan. Malinaw na ang layunin talaga ng gagawing rally ng Iglesia ni Manalo ay iligtas si Sara Duterte sa impeachment. Nako, hindi naman pwedeng ganun. Kicks TV naman, wag naman ganun. Bakit ganun? Support nga lang. Kicks, ganito yan. Bubulong ko sa'yo. Support nga lang, boss, sa opinion. Ibubulong ko sa'yo. Politiko yan, si Pangulong Bongbong Marcos. Sa palagay mo ba, lahat ng sinasabi niyang mga ganyan yun yung gusto niyang sabihin at ipahiwatig? Kicks TV. Hindi, wag niyong wag niyong masyadong seryosohin yung ganung bagay. Dahil hindi natin masabi tuloy. Ito pa. Makikita natin ito sa isa ring INC diehard member na si Congressman Rodante Marcoleta na dakilang... Yan na nga nababahiran talaga Kasi si Marcoleta nakasama rito mga... sabi ni Kim Cerezo, gera na bukas sa politika. Inumpisan ng INC. Nako! Kita nyo, parang sinasabi ni Kim, Kicks TV. Parang kayo ang mag-uumpisa ng kaguluhan kita nyo? Parang sinasabi tuloy ng mga tao, kayo ang nag-umpisa ng kaguluhan. Tuloy, ito pa. Kapag tanggol ni Sara sa Kongreso at nasa line-up pa ng senatorial candidates ng mga Duterte. Bakit nga ba nasa line-up ng mga Duterte itong si Marcoleta? Diba? Kaya nababahiran Nasa line-up nila nasa line-up. Ito, si Marcoleta. Nasa line-up. Ang totoo ay susubukang i-mind conditions ng Iglesia ni Manalo ang isip ng taong bayan, katulad na ginagawa nila sa kanilang mga members. Naku, ima-mindset. Ima-mindset daw pala kayo. May mindset pa kayo. Nako. Ayan na Bakit may picture
ni Ka Eduardo dito. Ha? Itong picture ni kagalang-galang na Ka Eduardo, kasama ni Bongo. Oh, yung pambansang to. Pambansang photo bomber. Oh, di ba? Oh, magulo na, ginugulo nyo pa. Sabi ni Kisa, nandiyan na si Paul Poitman. Oo. Ay, nako, eto na, mga kababayan. Ako po. Oh, isa pa ha. Ito, mga kababayan, INC, napaso nga ba sa kanilang pamumulitika? Kaya nag-iba ang tema? Nako, eto na, mga kababayan. So bago natin ituloy, mga kababayan, meron tayong 2,400. Magto-25 na tayo. Baka naman, mga kababayan. Oh, lalambing lang ako sa inyo, ha? Lalambing lang ako. Huling set ng live natin ngayon to. Baka naman, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa amin ni Ballpoint Man at saka ni Aling, Aling Marie. Sama nyo na. Ginamit ko yung video niya. Ha? O baka naman, huwag nyo nang ipagdamot. Mag-like na rin kayo. Pa ng INC na walang politika. Nako, isa pa to. Oy, attorney, pairam ng video. Kasi gusto ko mga kababayan, na maging manimbang, hindi lang maging one side. Gusto kong ibalita rin yung opinion ng iba. Hindi lang yung mabubuti. Hindi lang yung laging pumupuri. Minsan kailangan din nating manuri ng mga kumukontra. Para nang sa ganun, mapagtimbang natin yung mga bagay-bagay. Sana maunawaan nyo ko. Oo, hindi porke piniplay ko sila rito, sang-ayon ako sa kanila. Pambihira kayo. Diba? Maging balanse tayo. Hindi po ako bumubuo rito at hindi ako nagga-gaslight para magalit. Saan? Sa Iglesia ni Cristo. Hindi ho ganon, ha? Liliwanagin ko yan. Hindi ganon. Yung iba kasi dyan, yung iba, yung mga opinion nila yan eh. Mapipigil ko ba yung opinion ng iba dyan, mga kababayan? Sabi ni Eber, PBBM kami. Yan! Gusto natin. Ngayon, ito lang ang tanong ko. Kapag ka ba, Eber ha, kapag ka ba si Pangulong Bongbong Marcos ay nilusob ng mga DDS kasama yung magiging mga active at saka mga retirado, humawak ng armas, kasama yung mga DDS, sumugod sa Malacanang, sasama ba kayo sa amin? Para ipagtanggol si Pangulo, sasama ba kayo? Yun lang, gusto ko malaman. Kung sasama ba kayo? Yun ang tanong. Ngayon, ang problema, gusto nyo sumama, pero kapag tinutulan kayo ng inyong mga ministro, paano yun? Kung sakali lang, para makuha ko rin yung, makuha ko yung pinanggagalingan nyo, makuha nyo yung pinanggagalingan namin. Diba? Sama tayo ha! Sama-sama tayo! Pininada. Ayan Ayan puro sama-sama. Sama-sama tayo. Ayan ito na. Si Ka Enzo. Hoy, Ka Enzo. Ka Enzo, gusto ko lang din na marinig nila yung opinion mo. Peram ng video. Diba? Parang si Aling Marie. Diba? Parang si Aling Marie. Di ganun din. Diba? Kunin ko lang yung opinion. Para lahat marinig natin yung boses dito sa channel ko. Okay, ito na. Tulad nito, ni Purple Heart. Ano sabi rito? Iba ang diskarte ng INC, palihim. Iba-iba ang pananaw ng tao, hindi natin mapipigil yan, mga kababayan. Basta, isa lang ang presidente natin, si Pangulong Bongbong Marcos. Doon na lang tayo, magkakasundo-sundo tayo. Ka Enzo, attorney, ano ba yan? Kahit anong sabihin pa na walang politika ang rally sa January 30 na yan, sos. Unang-una, bakit nila ginawa yan? Naku, si Ka Enzo naman, para kasing naman yung tawa mo. Parang may laman eh, di ba? Parang may laman. Bakit nila ginawa yan? Di ba ang linaw naman? Unang inanunsyo yan, nung kainitan ng sinusulong yung impeachment ni Sara. Okay. Nabalita kaagad yan sa Net 25. Yung sino ba yon? Yung Jet
Nang lumabas yung balita na yan, kaagad, diniscuss ko yan sa aking vlog eh. O Oh. anong sabi ko noon? Ha? Yan, si Prince Esto eh. Bunyog, tinambak chapter. Wow. Ha? Okay, so ganito. Nang unang inanunsyo yan, bakit inanunsyo na magkakaroon ng rally ang INC? Oh. Eh, di ba, nung sinusulong na yung impeachment ni Sara, naglabas ng yung anchor o yung host ng programa na Saganang Mamamayan. Yan yung unang lumabas eh. Oo Yung nga. programa Totoo naman yun, aminin natin totoo. Doon lumabas yan sa mga kasama ni Marcoleta, ano. At saka sila Jen, nila Boss Jen, ano. Hindi ho si Jen ko, ha. Yung Jen ho doon sa Anchor, Yung host doon sa Saganang Mamamayan, yung ba yun? Tuloy. ng Saganang Mamamayan. Yun Ang nga. Sa Saganang Mamamayan, okay. lumabas yan sa programa na yan. Doon yan sa TV station ng pag-aari ng Iglesia ni Cristo, yung Net25. Tama. Ngayon, anong sabi yung Jen ang pangalan no? Partner yun ni Marcoleta. Sabi nung Jen, ang gusto ng mga kapatid daw sa Iglesia ni Cristo ay wag nang ituloy ang impeachment na yan. Kasi masisira daw madidivide daw ang bayan. So, yun. Madidivide daw ang bayan, divisive daw yan. At dapat daw, wag nang isulong yung impeachment na yan kasi hindi magkakagulo raw ang bayan kapag sinulong yan. Bakit naman ganun? Bakit naman magkakagulo kung may kasalanan naman talaga? Kaya nga ang malinaw yan na nagsimula yan, anti-impeachment yung rally na yan. Nako, mga kababayan, parang iisa yung mga mga lumalabas na opinion. Kicks, anti-impeachment ba talaga? Pakisagot nga. Yung gagawin nyo bang rally natalakay sa inyo naman siguro na kung ano talaga yung pakay Yan ba anti-impeachment talaga? Anti-impeachment ba? Paano ngayon? Yung mga kapatid nating mga vlogger may isasagawa naman na dapat manawagan na ma-impeach na yan si Sara. Paano yun? Nandiyan si biyahe ni Koyo. Anong hindi? Tuloy. Anti-impeachment yung rally. Kaya lang, nung bandang huli, syempre, nakialam na ang Malacanang. Syempre, may mga tao na yung Malacanang na pinakausap dyan sa Iglesia ni Cristo. Syempre, sinasabihan yung INC, ano po ba yan? Rally po ba talaga yan? Para kay Sara at laban sa gobyerno, laban sa administrasyon ni PBBM? Syempre, ang sagot yan ng Iglesia ni Cristo, hindi. Ay, hindi. Syempre, yan hindi. Hindi daw. Okay? Hindi. Bakit naman? Bakit naman kung hindi? Bakit sasabihin nilang hindi? Marami rin silang pabor na kinukuha sa gobyerno. Maraming pabor yan. Kapag sinabi nilang rally yan laban kay PBBM, na yan? Mamamarkahan na sila niyan. At magagalit na din sa kanila ang gobyerno. Nako, yan ang masakit. Pag nagalit na, nakipag-away ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, kapag kaya ni sumalungat, alam nyo mga kababayan, huwag nyo masyadong seryosohin yung mga bagay na binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan nyo po, mga kababayan, politikong tao, presidente pa si Pangulo. Minsan, ang sinasabi niyan, kabig ng dibdib. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Di po ba, mga kababayan? Naniniwala ba kayo ron? Tuloy. Siyempre, ayaw din ng iglesia na magalit sa kanilang gobyerno. Pag nagalit sa kanilang gobyerno, yung mga pabor nilang iingin, hindi na yan makukuha. Hindi na yan ibibigay ng gobyerno. Nako, yan na. Si Teresita Tan, agree. Agree. Alam nyo, tama yung ating tinatalakay, yung mga pwedeng mangyari na kailangan nating mga pwedeng maagapan o pwedeng makontrol kung kinakailangan. Mga kababayan, unawain nyo po yung topic natin walang magtatampo, magkakaibigan tayo, kapwa tayo Pilipino. At isa lang ang ating sinusuportahan. Doon lang tayo para magkasundo-sundo tayo. Tuloy, ano pa?
Kaya nagbago ng tono yung Iglesia ni Cristo. Ang sabi na nila, walang politika dyan, sabi nila. Ako, yan na ba yun? Oo. Nako, napaso? Napaso nga ba? Kaya ito yung title eh. INC, napaso nga ba sa kanilang pamumulitika kaya nag-iba ang tema? Tanong yan mga kababayan. Dahil dito, liliwanagin ko dahil dito sa opinion ni Ka Enzo. Tuloy. Ito na. Ano lang yan? National Rally for Peace. Kapayapaan lang daw yan. Hindi daw yan pro-Sara, hindi naman pro-BBM. So walang kinakampihan daw yan. Wala daw yan kinakampihan. Sabi ng Iglesia ni Cristo. Ito namang mga DDS, pilit naman na pinapatampok na yung rally na yan ay para kay Sara. Sabi ni Lori Mamawag, may nakausap ako na INC para daw sa Duterte daw. Kita niyo mga kababayan? Sa inyo daw galing mismo, sabi ni Lori Mamawag, di ba? Paano yan? Tignan daw natin bukas kung anong programa gagawin. Alam niyo, balak ko talagang pumunta dyan eh. Gusto ko nga sumama kila Kicks eh. Ito na, tuloy. Kaya, yung mga DDS vloggers, yung mga DDS supporters, sausaw ng sausaw. Di ba? Sausaw ng sausaw. Sabi rito, marami ako kamag-anak na kasi na INC. Nako, Lori Mamawag. Nako. Sana'y wag magkatotoo yung aking hinala. Nako, wag na. Sana wag. Sana wag. Opo, tuloy. Tuloy. Pinapatampok nila na ang rally na yan ay laban kay PBBM. At yan ay para kay Sara. Kaya nga mayroon pa silang rally sa Davao City, yung sasabayan ng Walk for Sara. Doon sa Davao. Sasabayan yung mga iglesia doon. Ako, nandito na si Bong 23. Wala akong uliliwanagin ko. Hindi ako against sa INC. Opo Ako ito matalakay dito ayon sa mga pahayag ng mga ibang individual nang sa ganon manimbang din ako at manimbang din yung mga sumusubaybay sa atin. Nexon yan na. Elizabeth Logan Ito na. Maliwanag yan maliwanag. Ang kakaroon din ng Walk for Sara. Tapos, may statement pang pinalabas ang KOJC, si Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, we support the INC rally on January 13. Yan. Siyempre, pinapalabas nila na ang rally na yan ay para sa mga Duterte, para sa DDS. Nako, yan ang pinapalitaw naman ng mga ng mga DDS. Tama, mali. Pinapalitaw nila yan, noon pa nila yan eh. Sinalsal nila na sinalsal yan eh. Mula nung nagpahayag ang Net25, yung host, nakasama si kapatid na Jen, ayan na, sinalsal na nila yan. Sinalsal ng mga DDS. Ginamit ng ginamit. Di ba? Yan ho yun. Tuloy. Pero, ang Iglesia ni Cristo, tinutone down yung rally. Ako, yan na. Ito, maganda. Ayan na, maganda. Ayaw nilang lumabas yan na pro-Sara kasi nga, nagpaabot na sa kanila ang Malacanang dyan, sigurado. Ako, nagpaabot na. Ano ba para saan ba yan? Siguro sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, kapatid na Eduardo, magkaibigan tayo. At ako'y sumusuporta naman sa inyo. Ano ba talaga yan? Ano bang inyong hangarin dyan? Baka naman yan sumasang-ayon kayo sa kabila na ako'y mawala na din eh. Baka naman pag-usapan natin dyan para wala ng kaguluhan. O kaya siguro kumambyo. Kaya medyo nag-iba ng tema. Mga kababayan? Tuloy. Pinaabot yan. Mayroon pa nga akong balibalita. Pupunta si PBBM dyan. May balibalita ako, pupunta. Ako mas maganda yan kung pupunta dyan si Pangulo. Kicks TV! Utik na yan. Pag pumunta, pinaawit ninyo.
Pinatalumpati ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Nako, mga kababayan. Tandaan nyo yan. Pag pinapunta nyo, nako. Alam nyo mangyayari? Ha? Lalong tataas ang moral ng alin? Ng Iglesia ni Cristo. Diba? Pag tumungtong si Pangulong Bongbong doon sa entablado ng gagawing pagtitipon ng kapatid nating IIC. O, kita nyo ha. O, naku, tataas ang moral ng alin? Ng Iglesia ni Cristo lalo. Lalo. Diba? O, sang-ayon kayo, hindi. O, sang-ayon kayo, hindi. Tataas lalo ang moral. Marami ang lalong bibilib. Tama? Tuloy. Si PBBM. Kaya lang, nung bandang huli, ang latest dyan, hindi na daw pupunta. Kasi daw, baka hindi masigurado kasi ng PSG ang seguridad ni PBBM. Kasi kung mayroon nga namang mga ano dyan, mga... Ako, bakit ganun? Bakit ganun? Bakit ganun? Bakit hindi matutuloy? Bakit nagbago? Dali Kung balibalita, pupunta si PBBM dyan. May balibalita ako, pupunta si PBBM. Kaya lang, nung bandang huli, ang latest dyan, hindi na daw pupunta. Kasi daw, baka hindi masigurado kasi ng PSG ang seguridad ni PBBM. Nako, Diyos ko po. Bakit naman hindi masisigurado? Bakit naman hindi masisigurado? Pangulo yun, alangan naman na kung ang mga Iglesia ni Cristo, na kapatid natin talagang mahal nila si Pangulong Bongbong, hahayaan ba nila na may mangyari? Di po ba? Hahayaan nyo ba may mangyari sa presidente natin? Siyempre hindi. Kasi kung mayroon nga namang mga ano dyan, mga maiinit ang ulo ng mga DDS, baka pastusin si PBBM. Nako, yun na nga. Sinabi ko na rin to. Sabi ko, Kicks, sana wala kaming makita tulad ng pangako ninyo na may sumama dyan at magsisigaw na na pababain, ibagsak, ganon. Diba? Ang administrasyong Marcos, ganon. Diba? Pagka ganon, mga kababayan, teka muna. At saka masyadong open kasi yan. Oo. Tanong ko lang, hindi ba kayo kasya sa Philippine Arena? Oo, siguro hindi sila kasya. Sa sobrang dami, hindi magkakasya sa Philippine Arena. Tuloy. Baka may gawing masama. Hindi mahirap i-control yung crowd. Yun, hindi mahihirapan. Mahihirapan silang kontrolin yung crowd. Kaya hindi matutuloy ang pagpunta diyan ni PBBM. Pero nung una may mga balibalita diyan, may pupunta si PBBM daw diyan, Shout out kay Ray Llagas, Cagayan de Oro City. So, shout out sa inyo lahat. Shout out po. Shout out sa lahat ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Shout out po sa anumang relihiyon ninyo. Wala po akong pinipili rito. May paggalang at pagrespeto ko sa kanya-kanya nyo pong paniniwala. Wag ho natin pagtalunan yung paniniwala at pananampalataya dahil malalim na usapin yan. Dito na lang tayo sa politika. Tuloy. Anyway, hanggang ngayon, anong pitsa na ngayon? Pitsa 11 na. Hanggang ngayon, nag-aagawan pa rin ng propaganda ang kampo ng Marcos at ang kampo ng Duterte. Hindi naman. Teka muna. Hindi naman kami gumagawa ng propaganda. Hindi ho. Oy, attorney hindi ho gumagawa ng propaganda kailanman ang kampo ni Pangulong Bongbong. Hindi. Ang gumagawa ng propaganda ay yung mga nasa kabila. Nandiyan na siraan nga nila yung di ba? Nandiyan nga siraan nila ang Iglesia ni Cristo Hindi. Alam nyo yan, mga kapatid sa Iglesia, hindi tayo gumagawa ng propaganda. Di ba? Hindi. Pilit pa rin pinapatampok ng kampo ng Duterte na kanila yan, para sa kanila yan. Kaya lang, ito namang mga sa Iglesia ni Cristo,
Pirit din nilang sinasabing hindi yan para kay Sara, hindi rin yan para kay BBM. Wala daw politika dyan. Wala daw politika. Yun yung sinasabi lang ng pamunuan ng iglesia. Pero, yung problema dyan, kahit naman kasi gaanong sabihin ng Iglesia ni Cristo na walang politika dyan, mula sa simula naman kasi, namumulitika naman ng Iglesia ni Cristo eh. yan ang problema. INC napasok nga ba sa kanilang pamumulitika kaya nag-iba ang tema? Nako! Okay, Stevie, hindi sa akin galing yan. Kay Attorney Enzo galing yan. Ha? Kay Attorney Enzo nang gagaling. Tama ka, pamangkin, isa lang ang Diyos natin. Kahit milyon ang iba't ibang religion, oo nga. Wala, mga kababayan, pagmamahalan na kaunawaan lang. Unawain ang paniniwala, irespeto ang bawat isa. Tapos, wala tayong pag-uusapan. Sasabihin ko nga sa inyo, sa aming magtotropa, may Iglesia ni Cristo, may Muslim. Lahat kami, mga kababayan, nagre-respetuhan. Bawal ang baboy sa Muslim. Bawal ang dinuguan sa iglesia. Ay, hindi pwede. Hindi pwedeng mag-order ng may dugo at hindi rin pwedeng umorder ng ng baboy kapag kami magkakasama bilang respeto sa bawat isa. Diba? Ganon dapat. Ugaliin nyo lang ho yung ganon. Dadami ho ang inyong mga kaibigan. Dadami ang magmamahal sa inyo. Nako, mga kababayan, magdadamihan talaga. Tulad ko, dami kong kaibigan eh. Maraming nagmamahal sa akin eh. Ay biruin ninyo. Kahit mga bata, nagmamahal eh. Di ba? Pag kami nagkaisa, nako, ayan na. Eto na. Di ba? Pag i-eleksyon nga, ano bang ginagawa ng Iglesia ni Cristo? Hindi yan katulad ng Romano Katoliko. Sa Romano Katoliko, walang politika talaga. Ang malinaw talaga sa Romano Katoliko. Sa mga Katoliko, wala. Nako, yan na. Yan na. Pag nag-i-eleksyon, bahala ka kung sinong bubutuhan mo. Oo nga. May kalayaan ang mga miyembro ng Romano Katoliko. Teka muna. Tingnan niyo ako, kontra ko Kukontra ko. Eto Attorney Enzo, siguro kailangan natin kailangan nating irespeto kung yun yung nila yung panuntunan nila, kung yun yung kautusan at yung kanilang sinusunod na aral, bakit nga naman hindi, di ba? Ibigay na natin sa kanila yun. Kung yun yung aral sa kanila at yun yung sinusunod nila at yun yung kanilang panuntunan, siguro bilang Katoliko at bilang nasa ibang relihiyon, siguro bigay na natin. Respeto na lang natin. Okay ba, Kicks? Okay ba? Ito na. Open-minded, okay ba? Ayan Sabi ko sa inyo Ako marunong ako bumalansi. Huwag kayong magagalit, hindi porke pinakita ko yung mga ayaw ninyo. Ibig bang sabihin, ikakampi ko na? Maaari siguro magkakasundo-sundo kami sa iba't ibang mga bagay. Pero meron kaming hindi rin pagkakasunduan na pananaw at opinyon. Di po ba? Ayan, okay na. Tuloy. Desisyon kung saan ka buboto. Diyan sa Romano Katoliko, malinaw, walang pamumulitika. Totoo naman. Pero sa isang banda, hindi sana hindi na sana natin tawaging pamumulitika yung sinusunod nilang, ano ba tawag ninyo? Alituntunin, paanuntunan o ano? Ano ba yan? Doktrina ninyo? Kicks, pakipaliwanag nga. Binati mo na ba yung kaibigan mo? Birthday niya? Nako! Babatiin ko mamaya pagkatapos ko at kagigising ko lang. Ito na. Siguro nanonood ngayon. Dahil nanonood sa atin, ang pamilyang Estrada, pamilya ni Pangulong Erap Estrada, nanonood sa atin ayan, saksi si Teresita Tan. Sa kaibigan ko, si Nico. I-hershey to. Happy birthday sa iyo, brother
Oo, happy birthday. Sana i-treat mo kami bukas. Monday group tayo. Oy, meron kasi kaming grupo. Meron kaming mga grupo na magkakaibigan. May Monday group at Friday group. So doon kami magkakasama. Oh, ayan ha. Sabi ko sa inyo yung mga kaibigan natin hindi ho mga basta-basta. Pero ho nagre-respetuhan ho kami sa kanya-kanya ho naming mga pananaw, mga views sa mga bagay-bagay. Kahit ano pang mga ano yan, ha? Kahit ano pang aspeto yan. Oh, ha? Patakaran po yan ang kinagisnan. Ayan. Patakaran. Oh, ayan ha. Oh. Kaensyo, kung yun yung patakaran nila, siguro, para sa akin ha, opinion ko, bigay na natin yun kasi nakasanayan na nila yun eh. Nakasanayan nila. Nakasanayan na nila yon, kaya bigay na natin sa kanila. Ang mga Katoliko, nakasanayan na rin natin na malaya tayo na mamili kung sino yung gusto natin. O di po ba? Ang kaisahan namin tungkol sa pagboto ay doktrina. Ayan, doktrina. Tama pala yung lahat na sinabi ko. Munting Tinig, happy birthday sa'yo. Happy birthday kay Munting Tinig. Batiin ninyo. Ito na. Doktrina. Yan, doktrina. O di po ba? Di ba? Mas maganda yung nagtatanong kaysa bira ka lang ng bira na salita. Di ba? Mula po yan kay Felix. Yan. Mula pa sa founder. Yan, tama ba? Ang founder kasi si Ka Felix eh. Mula pa yan doon. Ito na. Kahit sa panahon ng eleksyon, walang politika sa Romano Katoliko. Pero pagdating sa iglesia, malinaw may politika yan. Sinasabi mismo ng kanilang mga namumuno kung sinong bubutuhan. Hanggang sa lokal hindi lang presidente, vice-presidente, senador, congressman, pati governor, pati mayor, pati councilor. Sinasabi ng iglesia kung sinong bubutuhan. Kung hindi namumulitika ang iglesia, bakit nila tinatakda? Bakit? Attorney, kasi nga yun yung nila, doktrina. Ulitin ko ulit. Siguro naman, attorney, bigay na natin sa kanila yun. Yun yung aral nila Yun yung panuntunan nilang pangkalooban Sa kanila yung pangkalooban nila yun. Ibig sabihin, mga kababayan, internal nila yun Di ba? Internal nila yun. Teka, parang lumalala ito. Mga kababayan, parang ayoko nang ituloy ito. Dahil unang-una, ayoko nakakasakit ng damdamin. Dahil alam ko naman, karamihan sa inyo, mga kababayan, pare-parehas naman tayo na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Our beloved Boss Mike Cervera.